Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos niya kabuntagon, makaigsunan. So, pininyo igsoon, Pastor Dodds Haujan of Living by Faith Global Mission Assemblies of God. Kamanga Mantika, Misamis Oriental, Philippines. So, to all my brothers and sisters in Christ out there in Kamanga. So, for the first time, so, dirita sa social media since nga we are advised to stop or to conceal our mass gathering or fellowship. So, but anyways, so we will use this technology for the glory of the Lord. So, no one can stop the words of the Lord. We will continue hearing the word of God. We will continue preaching the word of God. We will continue to edify the church, to encourage each and every believers. So this morning, I'll be talking about the 10 sign of the end times. So in the book of Matthew chapter 24, beginning in verse 3 to verse 14. So we will discussing about this passage and we will talking about this 10 signs of the end times event. So alang sa mga kaigsuonan sa kamanga, ang Diyos magapanalangin ng kabuntagon sa iyang pulong. Father, I pray in Jesus' name, the anointing, Lord, and the power of your words. Thank you, Father, that your Holy Spirit is our ultimate teachers who will reveal your will unto us. Thank you for speaking to us right now and even to all my brethren, Lord, in social media, anyone who watches this video. May your touch and your anointing and the wisdom of the Holy Ghost be upon us today, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. So the first sign here is according to the book of Matthew chapter 24, beginning in verse 3 and to verse 14. The first one is many will come claiming himself as Christ. You know what? This sign is already happening. It's already happened. No? Daghan na sa ubang mga nasod sa Pilipinas, sa ubang mga nasod mga kaigsunan, doon na nag-angkon nga sila si Kristo. In fact, I am one of the victim of this teaching, of this kind of. So daghan mga kaigsunan nga miangkon nga sila si Kristo. No? Usan ka dako nga bakak mga kaigsunan tungod kay gihimo nilang negosyo ang ngalan ni Christ. They build an organization, they build churches, and of course they deceive a lot of people to believe them as Christ, as Messiah. No? Ingon nga ako usab kaniadto mga kaigsunan. So sa ka organization or association nga nahimo sab ako nga missionary for just 9 years mga kaigsunan. O tungod ni ana mga kaigsunan nga diin nabutaan o din medyo wala gyud ka kita sa kamaturan. Apan salamat sa Ginoo sa iyang kongresyo that he used a person as an instrument for me to be able to know who God is. Salamat sa Ginoo. So kini nga sign mga kaigsunan nga hitabo na kini. So kita na to ang katumanan sa pulong sa Dios. And then the second one mga kaigsunan, you will hear wars and rumors of wars. So bag-o lang mga kaigsunan diri sa atong nasod sa Pilipinas. So mga tao makuyawan jud makadungog og gubat mga kaigsunan. Last year, I think like last year sa Marawi mga kaigsunan. Kana lang nga klase nga gubat for 6 months makalilisang mga kaigsunan. So dili lang gadi sa atong nasod mga kaigsunan, bisan sa abang mga nasod. Madunggan na to sa balita, madunggan na to mga kaigsunan sa TV. So kining tanan mga kaigsunan gipredict na daan ni Jesus, and this is one of the sign of the end times, of the coming of the Lord. So kining tanan mga kaigsunan mga sinugdanan pa lamang mga kaigsunan apan ang kamatuoran nga duna gyoy katapusan sumala sa pulong sa Dios. So kini natuman ang makatumanan mga kaigsunan nga kini nga klase nga mga humor sa gubat mga kaigsunan. And I believe that there will be more wars will come. There will be more wars. Therefore, we need to pray for more. Pray and pray and pray. And then the third one, mga kaigsunan, nation will rise against nation and kingdom against nation. Mga nasod, batok nasod, mga kaigsunan, no? Kita mga kaigsunan sa ita nga dunay mga conflict, mga nation against nation. Sa mga tao makuyawan na Pilipinas, magwilga na, magrally na mga kaigsunan tungod kay mahadlok na din ang US nga din mo take charge, mo puyo sa Pilipinas or mo
hallelujah, mohimog mga kampo diri sa Pilipinas, mga kaigsunan. Dunay mga kakuyaw nga pagbati sa mga tapan, wala tay choice, mga kaigsunan, tungod kay katumanan sa kasulatan nga dunay nasod batok nasod, mga kaigsunan. Kingdom against nation. I believe, mga kaigsunan, this kingdom against nation, it referring to a superpower nations, like for example Russia against US or US against China. That is the superpower nation, mga kaigsunan. Kana may pinakakuyaw, mga kaigsunan, tungod kay ang ilang mga weapon mga kaigsunan, mga nuclear weapon mga dagko mga missiles, mga kaigsunan, or kining gingon ti mga kaigsunan, nasod batok nasod, mga kaigsunan, mga simple lang ni nga mga gubat, mga kaigsunan. Apan kining kingdom na mga kaigsunan gisgutan, nagtuo ko nga mo na niya ang gitawag og nuclear battle. Kining gingon sa 2 Peter, mga kaigsunan, nga matunaw ang tanang butang sa kalibutan. Mabot yung panahon, mga kaigsunan, nga kining ilang mga nuclear na unsa may purpose ang nagbuhat sa nuclear. So ilang ning mga dagkong weapon sa ilang nasod, mga kaigsunan. O kini imong ipalupad, mga kaigsunan, dili lang kay usa ka syudad, mga kaigsunan, bisan usa ka nasod kaya niyang tunawon. So no wonder, mga kaigsunan, nga din gipredict na dan sa Bible nga matunaw ang tanan nga mga naa sa kalibutan, mga butang sa kalibutan, tungod sa labihan nga kainit sa kalayo. Sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11 to 12 to verse 15, mga kaigsunan, nga din matunaw sa labihan nga kainit sa kalayo. And I believe, mga kaigsunan, tungod ni sa mga nuclear weapons sa mga nasod, mga kaigsunan. Try to imagine kung ilang mga nuclear, mga kaigsunan, magbayloay na, mga kaigsunan. Dako kayo nga kalamidad, dako kayo nga problema, mga kaigsunan. Hallelujah. And there will be a great famines in various places. Mga kagutom, mga kaigsunan. Doon ay mga kagutom ay tabo sa laing mga dapit. Praise the Lord. Gani karon, mga kaigsunan, kining corona virus outbreak karon. Ng mga tao mingon nga di mi mamatay sa corona virus apan mamatay mis kagutom, no? Kini nga kagutom nga problema, mga kaigsunan, even in the past many years ago, no? Grabe na mga kagutom, mga kaigsunan. Hallelujah. Like somewhere in Africa, some of the nation of North and South Africa, mga kaigsunan, doon ay mga kagutom nito, halos wala ay makaon, mga kaigsunan. Of course, tungod kay some of their places are desert, mga kaigsunan. Walay mga tanom kay, mga. So labihan kalisod sa mga tao, mga kaigsunan. Busa we believe nga kining atong gipuy-an karon sa kalibutan temporary ra ni. Therefore we need to fix our mind, our eyes unto Jesus. Kaya atong real nga puloy-anan, mga kaigsunan, is maong langit, mga kaigsunan. Nga din dito wala na kasakitan, wala na kagutom, wala na hilak, wala na balatian, wala na problema dito. Na dito ang eternidad, mga kaigsunan, nga dapat mao'y atong panganduyon sa atong kinabuhi. So dunay daghan nga kagutom ay tabo sa kalibutan, katumanan kini sa pulong ni Kristo, mga kaigsunan. There will be an earthquakes in various places, mga linog, mga kaigsunan, no? Diri sa atong nasod sa Pilipinas, mga kaigsunan, the past years, mga kaigsunan, mga linog ang makalalisang, mga kaigsunan, halos kada adlaw, no? Bisa sa mga nasod, daghang mga damages, mga kaigsunan, dunay mga kamatay. So fulfillment ni, mga kaigsunan, as a sign of the end times. Knowing, mga kaigsunan, nga this prophecy is coming from Christ himself. It is Christ himself who spoke to this prophecy, mga kaigsunan, this prediction of the end times. And yet, as far as we know, as what we heard, as what we see, and all these things is almost done, mga kaigsunan, is fulfilling, mga kaigsunan, nga kahitabo, mga kaigsunan. Hallelujah. Sinugdanan pa lang ni, mga kaigsunan. Doon na pa'y makalilisang pa nga mga trahedya, mga kaigsunan. Kanang gisgutan sa book of Revelation, mga kaigsunan, mga great tribulation, mga kaigsunan, nga mag-ulan na og 50 kilos nga ice. Try to imagine, mga kaigsunan. Diin hallelujah, makalilisang, mga kaigsunan, nga trahedya. Glory to God. Mga balatian nga wala na kayuhan, mo na mas makuyaw pa, mga kaigsunan. And then ikauno, mga kaigsunan, nga sa atong 10 signs of the end times, mga kaigsunan, there is a great persecution and even put to death to those who are Christ believers. Mga kasakitan, mga kaigsunan, hantod sa ikamatay, mga paglutos, mga kaigsunan. Glory to God. Nga din daghan nang ipangputan og liog, mga kaigsunan, tungod sa ilang faith ni Jesus. Mo ni ang
pinaka-terrible nga challenge mga kaigsunan. It's either you renounce your Christ or you believe, you stand firm of your faith to Christ. And this is really terrible mga kaigsunan, or else you will be beheaded. Nangitabo na ni sa bang mga naso mga kaigsunan, mga Christian nga din ipa-renounce nila ilang faith kang Kristo, or else you will be beheaded. And this is something really great persecution mga kaigsunan. Glory to God. Apan mga kaigsunan mo na yun sa Bible, bulahan katong mamatay tungod silang pagtuo ni Kristo. Hallelujah. Mingon ang Bible mga kaigsunan sa Matthew chapter 10 verse 28. Aya kadluking mo patay sa imong lawas, apan kadluki ang mulaglag sa imong kalag sa impyerno. So we need to stand our faith. We need to stand our trust to God. Hallelujah. Mga kaigsunan, mamatay man itong lawas, apan masaligon kita diyan ni Kristo. Nga banhawan usab niya itong lawas. O tungod niya na mga kaigsunan, makaangkod tagayod sa eternidad sa kinabuhi. Walay katapusan. So persecution, mga paglutos mga kaigsunan. Hallelujah. And then many will turn away from their faith, betrayal, and hate to each other. Mag-unay na mga kaigsunan. Posible mga Kristohanon mag-unay, no? Wala kasabot silang pagka-Kristohanon. Mabugnaw ilang pagtuo, di na ganan mo simba. Siguro ang uban, dili na makadawat sa wali sa pastor, di kadawat nga matuluan, dili makadawat nga maigo sila sa pulong sa Ginoo. Bisan mga Christian, mga believers, possible mga kaigsunan magiunay na. Mga pamilya, mga pagbudiay na mga kaigsunan. This is one of the end times mga kaigsunan. Now of course, kung ang usa ka panimalay lahig mga tinuan, that is really terrible mga kaigsunan. Therefore, we need God, we need the Holy Spirit to teach us. We need the Holy Spirit of God to enlighten our hearts and our mind. Nga kita mga kaigsunan, makahimo ta sa pag-alagad sa Dios, sumala sa Dios nun nga prinsipyo sa Ginoo sa iyang kabubot mga kaigsunan. Glory to God. And then glory to God. Many false prophets will appear. Mga false prophet mga kaigsunan nga magtudlo og sayop nga prinsipyo sukwahi sa pagtulunan ni Kristo. Mga kaigsunan, we need the Spirit of God because the Holy Spirit of God will teach us in the whole truth. In John chapter 14, ang Espiritu sa Ginoo mga kaigsunan mo'y motudlo kanato sa tibok kamatuoran. Therefore, we need to depend ourselves to the Spirit of God. We need to establish our closeness to the Holy Spirit. We need to ask Him, Holy Spirit, teach me and guide me, give me wisdom and understanding. And of course, we need to be filled with the fruits of the Holy Spirit. Kung naang Espiritu sa Ginoo nato mga kaigsunan, the 9 fruits of the Holy Spirit maunay magmanifest nato. Ang gugma, kaluoy, kaaghop, ug ang pagpugong sa kaugalingon, pagkabuutan o pagkamatarong mga kaigsunan, naa na nimo magmanifest na nato if the Holy Spirit of God is within us. Therefore, muna gikinahanglan natong buhaton mga kaigsunan. Ngagin kita mo establisar og relasyon sa Espiritu sa Ginoo. The Holy Spirit is the one who carry the presence of God. He is the Spirit of God. So ang Espiritu sa Ginoo mga kaigsunan mo na mo direct nato sa pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Hallelujah. So daghang mutunga nga mga false prophet mga kaigsunan. Wala ray kalainan nila ani mga kaigsunan sa nagpaila nga sila usab si Kristo. Muna ingon si Jesus, ayaw ka mugtuo kanila. Dunay moingon nga naa dinhi, naa dito si Kristo, naa dito Mesiyas. Ayaw ka mo pagtuo niya na. Importante ang tuoan nato mga kaigsunan, ang pulong ragayod ni Jesus. The full gospel. The gospel that Jesus Christ Himself is the one who paid all our sin. No, miabot sa kalibutan, pagkamatay sa krus, gilubong na banhaw. And that is the gospel. Jesus Christ Himself who paid all our sin as a ransom. He is the substitute, mga kaigsunan. Siya ang gitawag og sacrificial offering, mga kaigsunan. Siya ang halad. Wala na lang halad pagitama nato. It was already done by Christ Himself, by giving His own body to pay all our sin. Salamat sa Ginoo nga si Jesus wa nagpabiling patay. He is alive forever. Nabanhaw na sa mga kaigsunan. He was resurrected and is alive forever and ever. And He will come again. Mubalik sa mga kaigsunan. In Hebrews chapter 9 verse 28, mubalik sa ikaduhang higayon. Dili na
may tungod sa sala apan sa pagkuha kanila nga naghulat kaniya. So now, pangutana, are you waiting for Christ's coming? Are you excited? Are you confident? Are you faithful until His coming? So magpabilin ta nga lig-on makaigsunan tud siyang pagbalik. And then kasi siya makaigsunan increasing of wickedness that cause the love of many grow cold. Mabugnaw makaigsunan. Labihan na ka kadautan ng kalibutan makaigsunan. Magbinyo ay ng laki ug laki babae makaigsunan. O grabe na ka-wicked makaigsunan ang kalibutan. Makita nimo sa social media, sa balita, sa TV, whatever. Ang ka-high-tech makaigsunan sa technology, mahinungdan makaigsunan nga na-pollute ang mind bisan sa mga bata. Kabalo na mo search makaigsunan sa mga porn sites, makaigsunan sa computer. And that is how wicked makaigsunan ang kalibutan. Therefore, we need the grace of God. We need the Word of God. We need to pray for more. We need the Holy Spirit of God to take control sa atong kinabuhi, makaigsunan. And in the last one, makaigsunan, when the gospel of the kingdom will be preached in the whole world. This is one of the ultimate sign, makaigsunan, as Jesus Christ said, as He predict for the end times, makaigsunan, nga ang pulong sa Ginoo mawali na. Mo makaigsunan nga makita nimo bisan mga suok ng mga lugar, doon na mga simbahan, doon na praise the Lord, doon na mga missionary, doon na pagwali sa pulong sa Ginoo. This is the ultimate sign, makaigsunan. Tungod kay kabubuton gayud sa Dios that the gospel must be preached to every creature. Aron nga wala na ikarason ang tao nga wa man kula sayon. Makaigsunan, wala na ikipangalipas ang mga tao tungod kay bisang asa nga suok, doon na pagwali sa pulong sa Diyos. Importante mawali ang ebanghelyo sa kaluwasan na si Kristo lang ang dalan, kinabuhi kang kamaturan. This is the ultimate message that Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by Him. So makaigsunan, mao kini ang pulo ka mga sign at least atong na-sharean sa pipila lang ka mga oras, minuto, makaigsunan. Ang hinaot ko nga Dios magapadayon sa paglig-on nato o kitang tanan padayon ta nga modangop sa Ginoo nga dunay kinasing-kasing makaigsunan nga pag-surrender sa atong kinabuhi. Ang nasa Dios ang tanan. Kini nga trahedya karon makaigsunan sa coronavirus, himuon nato ning opportunity to preach the gospel. Himuon nato ning opportunity makaigsunan to present the love of God, to preach the gospel of Jesus Christ. So maayong buntag kaniyong tanan. So ang Dios magapanalangin. Allow me to pray for you in the name of Jesus. Lord, thank you for your words. Thank you to all my brothers and sisters right now who are listening to this message. And I declare, Father, that your protection, the covering of the blood of Jesus be upon them, to their household, to their family. Continue to keep them, Lord, in the name of Jesus. No weapon shall form against us shall prosper. We believe, Father, that greater is you, Lord, that who is in us than who is in the world. Father, we thank you. Let your words, Father, hallelujah, will be, Lord, a great seed that being sown in our hearts that will bear much fruits in our lives, Father. We thank you and I declare blessings and breakthrough to all my brothers and sisters. Thank you, Father, today. We bless you and we honor you. In Jesus' name, amen. So thank you, guys. Until next time, may the Lord bless you and have a blessed day.